Baby girl! Minsan nang sinabi, ang pagiging ina raw ang pinakamahirap na trabaho sa mundo. Pero sa mga kababaihan ng bundok mahagsay, marahil isa rin ito sa pinakadelikado. Tatlong beses na akong pabalik-balik sa malayong barangay ng Mahagsay sa dulo ng Agusan del Sur. Una ko itong pinuntahan nang gumawa ko ng dokumentaryo ukol sa tribo ng mga Banwaon. Hindi ko malilimutan noon ang isang ritual kung saan sinusuri ang isang buntis na babae sa pamamagitan ng hilaw na itlog. Palibhas ay malayo sila sa ospital. Maraming nanay sa Mahagsay ang namamatay noon dahil sa panganganak. Pero nagbago ang lahat ng ito nang maging kumadrona ang kanilang katribong si Nene Precioso. Ngayong buwan, babalik kami ng Mahagsay dahil may buntis daw sa bundok na nangangailangan ng kanyang tulong. Mahigit 5 oras ang biyahe paakyat sa bundok Mahagsay. Baku-bako at maputik ang daanan. Carabao's Trail kung tawagin ito noon. Dati kasi, tanging mga kalabaw lamang ang kayang tahakin ito. Pero ngayon, may mga bago ng hari ng bundok. Mistulang mga bakal na kalabaw. Hindi biro ang magmaneho ng motorsiklo sa ganito kakapal na putik. Kailangan ng matinding balanse, tibay ng katawan at lakas ng loob. Ano ba ang pinakamahirap sa trabaho ng pagiging driver ng habal-habal? Punta namin dito yung init, pagkatapos umuulan, yun ang mahirap kasi yung katawan namin, yung hago, pasmado. Ah, pasmado. Oo. Yeah. Yung disgrasya, hindi ka natatakot na biglang magbalintong ka ganyan? Natakot, pero nasanayan na. Lalong mahirap kapag may pasahero silang masela ng kondisyon. Ako nakakarga na gani ko dito sa side to, ma'am. Dito sa side to, kilometro 44. Oh. Yung buntis. Oo. Malapit na yung mamatay. Piningan ng bakbaw. Pinagkukutsara. Igutan ng bakba. Hala? Hindi na makanak ba? Makanak. Tapos napatay itong bata sa laom. Patay. Patay ang bata sa loob? Oh. Ano ginawa ninyo? Karga man ako itong pagdala man sa Aretsyo. Tapos gidalaw Butuan. Ikaw, anong pakiramdam mo no, nung ikaw yung nagdadrive, yun ang sinakay sa'yo? Makanak ko ba? Matay na akong pasahero dito sa Katig. Ikot ng diri. Tinali ko talaga paan niya. Pinali mo dyan. Tapos? Higda diri. Punang bag diri bag. Oh. Di naman makalihok, ma'am. Oh. Awa ng Panginoon, umabot sa ospital ang pasahero noon ni Nico. Isang agaw buhay na ina ang kanyang nailigtas. Salamat sa mga nakatarong sa taong nang nanasa mo.
Serbisyo na mo sila nga ibali tabang ni sila. Nung araw ng aming biyahe, hindi lang putik ang kalaban namin. Sa isang parte ng biyahe, kinailangan naming tumawid sa ilog. Ang problema, mataas ang tubig at malakas ang ragasa. Pero hindi nagpatalo sa kalikasan ng mga driver. Ano man ang mangyari, kailangang maihatid sa bundok ang midwife na si Nene. Makalipas ang 5 oras, narating din namin ang Mahagsay. Dumiretso sa health center si Nene kung saan naghihintay ang mga buntis. O sige, dali, ten. Si Nene ang kaisa-isang midwife ng Mahagsay. Tinatanggihan ng marami ang lugar na ito, pero hindi si Nene. Oo, may nakita ako ng anak na hindi lumabas yung yung placenta. Yung bahay bata. Bahay-bat. Oo, Yung inunan. Inunan. Hindi lumabas. Hindi lumabas. O tapos, ano nangyari sa nanay? Hindi naman mga 3 days ata bago lumabas yung yung bahay bata. Naisip ko tuloy na pag mag-graduate ako ng high school, gusto ko talaga na mag-aral na midwife para makatulong ako dito sa amin. Ito yung mga manganganak? Yung mga buntis. Ito yung mga buntis ngayon? Nang tingnan namin ang listahan ng mga buntis sa logbook ni Nene, nalaman naming may isa pang ina na hindi pa nasusuri. Kabuanan na ni Marina, pero sa araw ng check-up, hindi siya dumating. Napilitan si Nene na hanapin si Marina at sa gubat namin siya natagpuan. Nagtatrabaho kahit malapit na siyang manganak. Ano nararamdaman mo ngayon? Sumasakit na ba yung tiyan mo? Babasi panuhot, iyagawasin mo. Kaya mo naman. Kanina nga daw, nag-ani ka pa? Oo. Oo. Nag-ano ka pa? Akyat ka pa sa bundok kanina? Oo. Hindi ka ba napapagod? Napapagod na dahil kuwasaan daw. Sakit babaday kagwan tata. Udaday kakaon. Nang suriin ang tiyan ni Marina na lamang lubhang maliit ang bata sa kanyang sinapupunan. Marahil dahil daw kulang sa nutrisyon ng ina. Maliit lang ang kanyang tiyan. Liit lang yung baby mo siguro. Oo. Dapat ang normal is 33 centimeters. Ito sa kanya, 28 lang. Ito na ang ikalimang pagbubuntis ni Marina. At base sa pagsusuri, maituturing ng high risk o delikado ang kanyang panganganak. Maliit lang ang baby niya. Panglima na siya, dapat ang normal, 2 to 4 lang. 2 to 4 children lang. Pang-5 na niya to. Oo. So, ang tendency kapag lumagpas sa 4, Yung mattress niya, matanda na. So Manipis. Manipis na, so hindi na masyado mag-contract yung mattress. So, may posibilidad na magdugo siya. mag-hemorrhage, pagkalabas na ng bata.